may butag natong tanan. Sa di pa ta mohatod sa prayers ngadto sa Ginoo mga igsoon. Magpadayon ta sa pagtuon sa The Book of Psalms, ika 111. Lingaw kaayog inyong i-review mga igsoon. Nindot ang atong pag-journey sa The Book of Psalms. We are already in Psalm 78. Psalm 78. And the title of this message is Learning from the Fathers, Part 1. Taas-taas man ni ang Psalm 78. So atong gitunga-tunga siya mga igsoon. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so grateful, Lord, for this morning, for giving us another opportunity to study about the book of Psalms, O Lord. And please bless us with your wisdom. Allow me, O God, to deliver your message according to your will. Please guide me, empower me, O God. And I pray that you will prepare our hearts, Lord, for your message. And help us, O God, not to harden our heart, nor magpagahi mi sa among ulo, but help us to be obedient sa mga unsa may itudlo nimo namo, Lord. Help us to embrace it and use it. Nga amo gyud ikinabuhi, Lord. And this is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. So, learning from the fathers. Unsay pasabot ani? Kita nga mga Kristohanon, naatay mga forefathers nga gisuwat sa Bible, mga igsoon. Nga makita nato ang record nila in the Old Testament, unya padulong diri sa New Testament, no? Naadihay mga example nga gibuhat sa atong mga forefathers. Then let's learn it from them. Unya kita nga mga buhi nga mga amahan, whatever we have learned gikan sa atong forefathers, mao sad nay atong i-relay ngadto sa atong mga anak. Kay kita man ang leader, kita man ang priest sa atong panimalay. So dapat mausay ato ipakita nila. Ayo paghimo-himo og imuhang kaugalingon nga lesson nga dili gikan sa pulong sa Ginoo mga igsoon kay saag na imong anak. No? Only the Bible can lead us the way to prosperity and to victory and to whatever success God prepared for each and every one of us. Psalm 78 is a powerful historical psalm that recounts Israel's repeated failures and God's enduring faithfulness. It's a call to remember, to teach, and to trust. So diri sa Psalm 78, mura ka i-journey no ni Asaph ngadto sa una pa, giunsa sa Ginoo pag sapnay ang gahi kaayog ulo nga Israelites. Repeated failures. Pero giatbangan sa Ginoo mga kaigsunan og enduring faithfulness. So ingon ana ang Ginoo ni amping og ni pangga sa iyang mga anak mga kaigsunan. Something that we need to learn. Something that we need to use as we serve the Lord. So unsa may theme ani ato ang lesson? Tell the coming generation. Amen. What can you tell kung wala ka nag-study? Amen. What can you tell kung wala kay experience? Amen. Kaya usahay ang pag-study sa pulong sa Ginoo is never enough yun na siya. Dili gyud na siya enough. Nakay naibawan sa Bible niya ipasa dayon nimo. Wa na siya kanang unod mga igsoon. Pero kung unsa to na-experience nimo, mao na imong ipasa ngadto sa imong gitudloan, mas undano na siya. Okay, ni believe jud ko ana mga kaigsunan nga ang experience is the best teacher. Ma-failure man na siya o ma-success. Unya hinumdumi ha. Sa businessman o sa atong pagkinabuhi mga kaigsunan nga normal, ang kanang lisod nga bahin sa kinabuhi, mauna siya ang part nga naglig-on ka. Amen. That is the part of learning. Sometimes diha ta mo unong, diha ta mo surrender. Kay lisod na kayo. Gusto nato ba puros ra saka ba? Gusto nato puros ra prophet. Dili ta ganahan mga igsoon nga murag moubos sad gamay ba? That is the learning process.
learning time. No? Hardships, mga difficult situations. Mao na siya ang muligo na to, mumanso na to, mga kaigsunan. So, pag-abot ana, ayaw jud og quit. Ayaw hunong. Kay sa imong na learn, ay sad ka nang habot, hantol mo abot ka dito sa kinaubsan. Dugaya sa di mo nag-learn, oy. Og sa parachute pa, mga kaigsunan, napatay na ka. Kaya nga naman, naabot na makasiyuta. Unya, nagtabugsok ka ba? Ana, wala ka naglingaw-lingaw usa dito kay naratol man ka. So, ayaw jud na tuguti. Learn it and then soar high again. Mao na, sa dihang nagsaka na ka, kinahanglan mag-careful ka. Kay naa diha ang danger zone. Sa dihang magsaka ka. Kay naa diha ang complacency, naa diha mga kaigsunan ang pride, no? Kumpiyansa na ka ba? So, kinahanglan mo experience na. Tulo ka butang atong isgutan for this morning. Number 1, listen and learn from the past. Ang past, depende na. Unsay imuhang pagtanaw sa past, kay usahay mayon ta forget the past. But please, before you forget the past, dapat naka-learn na ka sa imong past. Ayaw tuguti nga ang past nimo imo na nang kalimtan nga wa jud na improve sa imong kaugalingon. Kung unsa man ang imong na-experience sa imong past, dapat imong gidala ang lesson. Unya, naay mga butang nga dili na sigihan ni mugda, pareha na mga kasakit, i-learn lang ang lesson. Unya, ay nadagad ang kasakit sa imong past, mga igsoon. Mo na atong kalimtan. Past is past. Di ba? And move ahead, move forward. No? Ayog kwan, do not dwell on the painful part of your past. Learn it and then move on. But you need to listen and learn from the past. God calls His people to pay attention and learn from history so they don't repeat it. Kabantay mo sa Bible, naagay history. Nga naman nga gipangsuwat man na sa Ginoo ang mga panghitabo, mga igsoon sa unang panahon for our learning. Para dili ta mga saag-saag aning kaning kinabuhi ang mga kaigsunan ug dili nato ma-repeat ang mga mistakes sa ato mga forefathers. So kung nakita na nato sa Bible nga usayop na ini, nganong imo pa mang buhaton? Nganong imo pa man nga i-experience ang ilang sayop nga naa naman na ang sayop diha, nakita naman nato nga di gyud na siya pwede, pero nganong imo pa mang giagian? Imo nang sipyat. Muna in Psalm 78 verses 1 to 3. In Psalm 78 verses 1 to 3, the Bible says, "Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth." Panawagan sa Ginoo, mga kaigsunan, give ear, O my people. Katauhan sa Dios, paminawa ang imong Dios. To my law, paminaw sa iyahang mga pulong. Incline your ears to the words of my mouth. Importante, mga igsoon, nga imog yun ang dili lang kay maminaw ra ka nya pagkahuman man na nya unsa may nakuha nimo. Muingon gani ang Ginoo paminaw na siya gisulti nimo. So meaning naa siya isulti nimo, naa gyud nay meaning, naa gyud nay reason nganong gipapaminaw man kaniya. Kaya ang Ginoo, mga kaigsuonan, He will never move without purpose or plan. Kung mamiss nimo ang iyang instruction, mamiss nimo ang iyahang pagbadlong, mamiss nimo ang iyahang guidance, unsa may namiss nimo? Ang imong life. Para imo unta na sa imong kinabuhi, pero namiss nimo, mga igsoon, because you did not listen carefully. Pag ang Ginoo mayo paminaw, maminaw jud ka. Ang mga ginikanan bitaw mo tawag siyang anak, ali dong ali paminaw. Unya di maminaw. Di ba? Unya nilakaw na, nya wa dito naminaw. Pagabot dito wa kay ba unsay buhaton. Di
Ayaw na lang pag-expect nga pagbalik ato imong anak kay imong gisugo, sakto ang iyang gibuhat. Oh, di ba gipapalit og tuyo, ketchup ang gipalit? Pwede ba na nato maayom-ayom? Kadako ang nagkalainan mga kaigsunan anang tuyo og ketchup. Usay masayop ta mga igsoon. Ang Ginoo niyo siya, go and preach the gospel to every creature. Go and bring forth fruit and that your fruit should remain. Very clear instruction. Pero unsay gipandala sa mga Kristohanon, wala pa natudloi. Gibutang diya sa bangko sa simbahan nga dapat gi-prepare na para sa mga linuwas. So that we could honor God and worship God in His body. Kanang klaro kayo ang gisugo sa Ginoo pero dili mao atong gida. Lisod kayo na kita mo reklamo gyud ta mga kaigsunan nga ang atong gi-order dili mao. Bisan pa gani sa Shopee iuli gyud na nato. Kalisod ana mag-uli og item sa Shopee, kuti kayo. Pero iuli gyud na nako kay di man ni mao. Unya kita wag gyud ta kasabot mga igsoon nga ang Ginoo nay request. Wa ta naminaw. We did not listen. We did not learn. O nganong wa man ta? Because we neglect or reject the experiences of our forefathers. Nga sa dihang wa sila naminaw na sipyat-sipyat yun ang ilang kinabuhi. Mao na panawagan si Ginoo, ihatag ninyo ang inyong dunggan ako. Dili ingon nga atong putlon ba niya o na dunggan Ginoo. Paminaw ba? Paminaw, kenay instruction. Ingon sa verse number 2, I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old. So, ipasabot na ng parable. Earthly story with heavenly meaning. O niya, di na mo paminawag tarong. O, imo na iliteral. Di ba? So, dapat maminaw juga. Because when you begin to listen and God saw you that you are eager to learn, He will give you wisdom. Dili lang knowledge ihatag sa Ginoo. Tagaad kaniyag wisdom so that you will know how to use that knowledge that God gave you. Kay ang knowledge magod, dili magod siya, dili siya enough ba kung wa kay wisdom how to use that. Mahimo puff up mga igsoon. Makapagarbuso na nimo. So, I will utter dark sayings of old. Sabot na ta usan ang dark sayings mga igsoon. O niya, kundi ka maminag tarong, murag ka o ka nang, murag kung siya gibadlong ka ba, murag dark saying sad ba, nga, murag bugat o gahi, sakit, masuko ka. O di ba, daghan mga Kristohanon, di ka sabot ba? O napaminaw yun. Let God explain it to you clearly. So sa dihang naminaw tagtarong mga igsoon, ipasabot yun na sa Ginoo nato, kay dili man trabaho sa Ginoo mga igsoon nga, kanang libugon ta. Diba? In verse number 3, which we have heard and known and our fathers have told us. So naana, sa past, paminaw mo, kay mauni ang gitudlo, which we have heard and known and our fathers have told us. So, kita nga mga amahan, responsible ta nga magtuon, responsible ta nga mag-experience so that we could pass it on to our children as well. Importante kayo na. Sukad pa na sa una, gitudlo sa Ginoo mga igsoon. Sa Chronicles, gitudlo yun na, ipasa ngadto sa imuhang mga anak. Ipasa. So mo na imuhang first mission, your own family. Let them see the example of being a believer. Let them see how you are going to face any problems, magamay o madako. No, kay kita na agad ba tay limit. 'Di ba ang impulse na to? Sa dihang naay problema, usahay ulbo diretso. No? So how will you handle that? Kung mo insert na ang atong unod, how will you handle that? Kaya ba nimo mo kuan dayon kanang uy, you turn ta. Kay di na ni mao.
O dapat kamauta anak mga igsoon. So how can we do that? By listening and learning from the past. So importante kayo magkat-on gyud ta, pasalamat gyud ta mga kaigsunan nga gipundok na gyud ni Ginoo. Laliman kag nagbuwag-buwag pa ni. Unya to sa ubang kasimbahanan ang mga libro. Pagkalisuran niya ang mga pastor, kapuyas trabaho sa pastor nga naman, kanang mularga sa ako kay ako sa tong kuhaon ang Chronicles to adito sa kuan. Nya sunod mo tudlo ko Isaiah, tuan na sad sa Iloilo ang Isaiah, ako sa kuha mularga sa ako. Ingon ana. So, dugay pa kay matudlo kay tun-an pa kay wa gud sa imong kamot gud. Imo pantun-an. So hinaya sa process no. Pasalamat gyud ta oy kay ang 66 books nahimo ng usa. Laliman ka na mga kaigsunan, giunsa na sa Ginoo pagtrabaho para masayon na gyud sa ato ang panahon. Mo na pasalamatan gyud nato mga igsoon. So atong pagpasalamat, atong trabahoon. Kung unsay atong nakatunan. Number 2, teach the next generation. Simple kayo paminahon, pero challenge kayo buhaton. Passing down God's works and commandments is essential for generational faithfulness. Ayaw ipasa mga igsoon ang kanang chismis ngadto sa imong mga anak. Ayaw ipass on ngadto sa imong mga anak ang mga problems. No, ang mga pagsaway nimo sa imong simbahan, ipass on nimo dito sa imong anak. Time pa. Murag di na maoy gipapasa sa Ginoo. Una sa tanan, asa magkamangitag simbahan, way problema. Asa ka mangitag simbahan nga perfect. Unya, nakaibaw bang Ginoo ana nga way simbahan nga perfect? Nakaibaw ang Ginoo ana? Pero nganong ningon man ang Ginoo nga ipasa ngadto sa imong mga anak, so unsa may iyang ipapasa? What we have learned from our fathers. What we have learned from the Word of God. Dili what we have learned from the mistakes. Na ato i-gossip. Dili na mao. Kay maunay mo discourage o maunay mo pasway, maunay makapapalayo sa atong mga anak nga di na sila mahigugma sa buluhaton sa Ginoo. Kay wa gyud nato diri mga igsoon nga makaingon ka ako, pastor, bisan pag gamiton nimo ang grasya sa Ginoo, di jud ko masipyat. Sipyat na kadaan. Kada kong sipyat ana, nganong naingon ka di jud ka masipyat. Nganong delikado na siya. Tungod kay imong gikuan, imong gipromise nga di gyud ko masipyat, sunda ko ninyo. Agoy, peti na si Piata. Gisunod yapon kay di ba na siya masipyat good? O niya, peti na si Piata. Mo bitaw na nga ato gyud gi-promote, unsay gi-promote sa Bible, discipleship. Kay baw kang ano, sa dihang nag-disciple ka, ang imong gi-disciple, imo na siyang patuon ngadto sa Ginoo. Imo siyang gitanom ba diha kang Christ. So siya mismo na siya personal relasyon sa Ginoo. Samtang ikaw sad na kay personal nga relationship sa Ginoo. Karon na may panahon nga ikaw nga nagtudlo niya, masipyat ka, pero siya naaman siya iyang kaugalingon nga connection sa Ginoo. Mao na siya makatambang siya nimo. Dili kay mo saom siya appeal bisag wa na ni saom na kaslapok. Okay na diha Brad, abi na kog di sige Brad. Ni saom kag appeal kay discipler gud to. Diha masipyat mga igsoon ang mga nag-disciple ba? Kaya nga naman, mura man sila o kanang di masayop. Bisan pastor, masayop man gani. Giingon na sa Bible, ang mga kanang great men are not always right. Di ba? Gisulti na sa Bible daan, na. Dili kanunay sakto. Bisan ang hari, masayop. Bisan ang mga propeta, masayop. Mga igsoon, usara ang dili pwedeng masayop. Ang Ginoo ra. Christ never commit mistakes. Pero kita,
Mga igsoon, ay na lang. Kuwanta, masipyaton gyud ta nga klase nga mga tao. So, ato lang nang malugakan na nato gamay. Makitan sa yawa nga nilugak ka. Mo insert na siya, sipyat na ta. Amen? So, dili na to isipyat, i-miss ang opportunity nga ato gyud tudluan ang next generation. So atong i-pass down, dili ang atong binuhatan, kundi dili ang binuhatan sa Ginoo. Ang mando sa Ginoo. Kay maunay importante mga kaigsunan nga atong ipasa ngadto. No? Gitawag na siya generational faithfulness. In Psalm 78:4-6. Psalm 78:4-6, ingon sa Bible, we will not hide them from their children, shewing to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath done. Dili ang atong kangilngig, dili ang atong faithfulness, ang atong ihatag nila, kundili ang unsay gibuhat sa Ginoo nganong naingon anita. No? Dili gyud nimo ingnon imong anak, paminaw gyud sunda jud ko kay sundon kay kuno mo di jud ka masipyat. Dili oy ang atong ipasa nila klaro kay instruction sa Ginoo, ayaw itago sa imong mga anak. Showing to the generation to come the praises of the Lord. So unsaon man paghimaya ang Ginoo, ipakita. Laliman kay imong ipakita sikang reklamo sa imong simbahan. Giunsa man na nimo pagpadako o pagpatubo ang imong anak nga puro man ang nadunggan, reklamo nimo. Di ba? Again, it's our choice. Makakita man tag sipyat pero makita sa taog dili sipyat. It's our choice unsa atong i-highlight. Mga igsoon kay kuan man ni kanang di man ni perfect good. Ang Bible na gyud mo perfect mga igsoon nga tuhuan nato tanan. Pero kanang makita nato mga igsoon natay i-reject, natay i-accept. Kanang mga actual nga mga binuhatan sa mga tao ba. So kung unsa na ito'y maayo, mo na ito kuhaon, mo ito ipasa. Amen? Nga nung makaibaw man tag sayop og sakto, tungod kay naata nagpa-instruct sa sakto nga pulong. Amen. Kung wala ta nagpa-instruct diri, kitaray mo kuan ba mo timbang-timbang unsay sakto unsay sayop na ginadaan. Dili man pwede timbang-timbangon na nato tong utok mga igsoon. Kay klaro ang gingon sa Ginoo. Naa sa binuhatan sa Ginoo ang mga kanang nahimo sa Ginoo mo'y ato gyud ipasa. His strength and His wonderful works that He hath done. Ang first gyud nato i-share sa atong anak, unsa kangilngig ang gibuhat sa Ginoo sa Calvary. He died for all sinners. He died for me. He died for you. Parents, responsable gyud ta sulwiningon nato atong anak. Balik-balika gina. No? Si Timothy kapila ka na namo gisulwining pa gyud sa iyang teacher. Gisulwining na sa namo. Kay laliman ka mga igsoon, mo na pinakadelikado, nagtubo ka sa Christian family, gidaladala ka pirmi sa simbahan, nagtuo sila nga ang pagsimba mao na ni. Na impierno di ay. Usa ka indication nga inyong anak wala pa naluwas, lisod kay tudloan. Dili mausab, way gugma sa kanang pulong sa Ginoo. Wala samtang bata pa sila o maglingaw-lingaw na sila, ingon ana, mo manay na sa ilang kuwan, so wa sila atensyon. O yan, nagdako sila mga igsoon nga nasa simbahan, nagtuon na sila luwas sila, mo na imo ginatudluan. Amen. Anak, ang kaluwasan, dili automatic ha. So mo na pinakauna gyud nimo ipanabi mga igsoon, unsay gibuhat ni Kristo didto sa Calvary? Unsay gibuhat ni Kristo sa cross? O nganong naghatag siya sa iyang kinabuhi? Mo na pinaka-importante nga imong ipasa ngadto sa next generation. Verse number 5. For He established a testimony in Jacob
and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers, that they should make them known to their children. So sugod pa dito kang Jacob, mga igsoon, na nagibuhat ang Ginoo. O karon, New Testament. Unsa may gibuhat sa Ginoo, mga kaigsunan, hagbay raman ni kang Jacob, hagbay raman ni mga kaigsunan ka nag-appoint siya og law in Israel, hagbay ra na. Pero karon sa panahon sa New Testament, unsa may gi-establish ni Christ? Unsa gi-establish ni Christ nga dapat ato ipanabi? The gospel. Bulahan kayo taoy. Mga kaigsunan, layo ra kayo ning gi-establish sa Ginoo kang Jacob ug sa Israel katong law, mga igsoon. Mao bitaw nahunong ang law pag abot na ni Christ, kay ang grace is far much better than the law. No, mo na di pwede ipabilin o i-keep ang law samtang niabot na ang grace. Dili ta gipapili option, mga igsoon. Unsa may mo pabilin ka sa old or ari ka sa new? Oh. Unsa may kuan na, unsa may difference? Pareha ra gud. Mura ra gud na og salad master og Nutrais. Dili oy, kalayo. Grace, mga igsoon, is what Jesus did. Law is what we are going to do. Kada ko kalainan na. Kita'y mubuhat sa law, pero ang grace si Christ mo inihimo para nato. So sure, ang law, why sure? Ug di gyud nimo makaya. Pero ang grace tapos na. Ang grace na humana. Ang grace dawato na lang. Ang grace tuhuan ra. Ma-accept nimo ang gospel, mga igsoon, ang kaluwasan, grasya. Dili law, dili works. Mao nay nakanindot, mga kaigsoonan. So muna'y atong ipasa ngadto nila, we will let our children know kung unsay gibuhat sa Ginoo, unsay gi-establish niya sa church. Wa may lain mo bitaw na pagkahumana niyo day ng Ginoo sa iyang mga apostles, iyang gimit dayon sa Matthew chapter 28, 19 to 20. Di ba? Go ye into all the world. Iwali ang ebanghelyo. Ug nagpabilin, mga kaigsunan, ang mando sa simbahan. Kinahanglan manlakaw gyud ta. Iwali nato, mga igsoon. Atong pahibaw-on ang atong mga anak, bahin anak. Verse 6, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. So kung ingon anak lang gyud ta, mga kaigsunan, kakugihan manudlo sa atong mga anak. Wa gyoy makuan, wa gyoy ma casualty. Walay casualty gyud. Unya kana mga disciple nimo gi-consider sa nimo nga anak pod. Kay ikay gigamit nga nahimugso siya diha sa kanang pamilya sa Dios. Ikaw ang gigamit. Are you listening? Mao na nga nindot jud kayo kung ato gyud sundon ba ang kaning prinsipyo sa Ginoo. Kung unsa imong nakatunan, kung unsa imong nadunggan, kung unsa imong nakit-an nga mga gibuhat sa Ginoo ug na-experience nimo with the Lord, pass it on to the next generation. Essential na, mga igsoon. Ayaw ka maghilom-hilom lang. Ako na experience, ako ra ni. Kay gusto nimo ikaw ray the best. Ang discipleship, mga kaigsunan, is ipasa nimo kung unsay na imo ba, ipasa sa nimo dito. Kinahanglan kita tanan. Kita tanan, mga igsoon, pareha ra gyud siya sa networking man, no? Kung unsay na earn nako, dapat ma-earn sa nimo. Kay di man nimo na ma-earn kung dili nimo ipa-earn niya. Nakasabot tayo, mga igsoon? Ang mission magud nato, kung kita mo na-apply ba, ang mission nato nga madato atong downline. Mo na ako sabaan kay kunin ninyo. Kay mag-uol kung di mo madato, kay wa po ko'y tsansa. Mo may concept. I must help you.
I must encourage you. I must push you. Mga igsoon, kay kung dili mahitabo nimo, neither to me. Ano nakasabot ta? Oh, pero pwede kung ako ray man ni kay sikay, abutan ako diya, balag di mo manihok, butan ako pwede pero piting kapuya na oy. Di ba? May pa magtukod kong restaurant. Pwede pa nako isuroy mga igsoon ng akong sudan. Sila pa'y mamalik, unya, siguraduhon lang dyan akong lami para mamalik-balik yun sila. Nga na naman, food business is one of the best business mga igsoon, kaya ang mga tao, kaon mo yun. Di ba? Kaon yun ang tao eh. Muna yung nakanindot mga igsoon. So, ato ning trabahoon, kaya ang Ginoo may nag-set up anitanan. Siya ay nag-create sa mga sa mga angay nato nga i-share. Siya may naghimo tanan. Kung anong di man nato ni trabaho og tarong. Amen? Now, number 3. Set your hope in God. Set your hope in God. Hope is rooted in remembering God's faithfulness and obeying His word. Dapat naa diha nakapanukad ang imong hope. Imong gihinumduman ang faithfulness sa Ginoo. Unya, kumusta man ang faithfulness sa Ginoo? Maka-question ba ta? When we are not faithful, what about God? Is He faithful nga nagpasaka sa adlaw o naghipo sa adlaw? Faithful ba siyang nag-provide og oxygen nato? Equally sa mga faithful o sa dili? Sa mga believers o sa mga unbelievers? Sa mga tulisan o sa dili? Sa mga murderers o sa mga dili? Lahi ba og quality ang hangin nga gihatag sa Ginoo sa mga makasasala? The same. The same nga init sa adlaw. The same nga katulog ang gihatag. The same mga kaigsuonan. Unya, wala gyud na gibuhat sa Ginoo nga the moment makasala ka, patyon na ka. Wala gyud. Equal ang chances nga gihatag sa Ginoo sa tanan. So ang hope na to dapat naa sa Ginoo. Dapat naa diha nakagamot sa paghinumdum sa faithfulness sa Ginoo, and dapat mag-obey ta. Amen? Dapat mag-obey ta sa iyang pulong. So dapat naa diha nakapanukad ang imuhang paglaom, kay kung dili nimo tumanon ang Ginoo, di pod mahitabo ang iyang plano sa imong kinabuhi. God is faithful, but you are not obeying, you are not following. What's the connection? No? What my question? Is God faithful? Yes. Did you obey Him? Saya nga sa faithfulness sa Ginoo, He is faithful in His word, in His promises. Amen. Amen. What He promised, He will do. Amen. Pero, did you follow? Did you obey? Kaya kinahanglan nato tumanon God para mahitabo. Look at verse 7. The Bible says, that they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Tanawa. Tungod kay imong gi-share kung unsay gibuhat sa Ginoo, unsa ka faithful ang Ginoo, unsay giunsa ka sa Ginoo pag sapnay sa dihang ikaw labi na sa kanang naa ka sa pinaka sakit nga part sa imong kinabuhi, pero giunsa ka sa Ginoo pag patabok ana. Your personal experience with the Lord, imong gipanabi sa imong anak. So unsa may nakuha nila? Pag abot sa panahon nga sila na pod ang nagkalisod, makaingon sila na experience na ni mama ug papa. My hope is in God. Amen. Dili na sila mag-una-una, manawag tan papa, manawag tan ni mama. No, our hope is in God. Amen.
Sa among kinabuhi mga kaigsunan sa married life namo ni Eunice. Pag naa may problema mga igsoon, kanang finances, mamana kasagaran mga problema ingon ana. Di mi manawag og ginikanan. Di mi manawag ginikanan, manawag mis Ginoo mga igsoon. Kay sa dihang gihatag nako akong kinabuhi sa Ginoo, tuan niya akong paglaom. Lisod kayo nga, akong ihatag akong kinabuhi sa Ginoo, Lord, ako na isurrender akong kinabuhi nimo. Pero kung sing panawag og tao, asa man nimo gihatag imong kaugalingon? Adto nimo isalig. Nakasabot ta igsoon, kay that is conflict of interest. Kung naa nimo gihatag diha nya di ato ka didto nagsigi og yango-ngo, nya naa nimo gihatag diha imong kinabuhi. Pintilisura. Nakasabot ta mga igsoon, panera na sa banag asawa ba, nagninyo sila. So, gihatag sa asawa, ang iyang kinabuhi sa iyang bana. Ang bana sad, iyan ang gihatag iyang kinabuhi ngadto sa iyang asawa. O sa may tudlo sa Bible diha. Magsimog dagan sa inyong ginikanan, nga gihatag naman nimo sa imong bana. Ikaw asawa, nana sa imong bana. Ikaw bana, nana sa imong asawa. Nga magsimog dagan ngadto sa kuan, that is conflict of interest. Mo na ang mga ginikanan sa babay, mayon din niya. Nakakaon, nakagtagam ron. Hala, pauli diri. Biyain na yung imong bana. Tuwa na. Oh, sakto niya na. Bias gyud ba ang mga ugangan, mga igsoon? Sa musugot mo sa dili, bias gyud ang mga ugangan. Kung naa man gani, talagsaon na kay mga kaigsunan. Sama sa akong inahan. Ang akong inahan, lahi iyang prinsipyo. Ang labanan niya, katong iyang ugangan. Pag mag-away na ang banag asawa, niya iyang anak, ang lalaki, ang labanan niya babay. Bias gihapon. Anto sa may tawag ni mo anak? Fair? Dili, bias gihapon. Oh, kay iyang reason, ngano ikaw mako labanan, anak magkanako. Kung ikaw ako labanan, magunahuna ni siya, nagidawog-daog siya. Di siya gusto ba nga maka-feel ang katong dili niya tinuod nga anak nga murang gikaisahan ba? Nga gitabangan. Ingon ana. So, labanan usa to niya. Nya pagkahuman mo sa husay na. Oh, di istoryahon dayon unsa ang problema. Ingon ana. Pero sa tinuod lang majority mga igsoon, mulaban jud ka sa imuhang personal nga anak. Agree mo na or agree mo ana? Oh, bias gyud. Mo bias gyud kasagaran ba kasagaran? No? I'm talking about majority. Mga igsoon. So mo na dapat atong tudluan ang atong mga anak. Nagninyo naman mo. Dapat ang inyong paglaom ang Ginoo ha. Oh, you have your own family, you have your own life. Oh, dapat ang inyong kanang kuan, ang inyong kinabuhi, tuwa na isang-at sa Ginoo. Mao na nga, di na mo si dagan kay, surrender na ko surrender ka diha. Nga anong mi-inter, unya magawas-gawas dayon ka, ayaw nagawas, nisuod naman ka. Nakasabot mga igsoon. Mao na pag makatunan na nimo sa dihang young people pa ka, the best. Your hope should be in God. Mo na itudlo nato nila. Importante mo na nga ang pagtudlo nato sa ato ang mga sumusunod, no? Kaniadto mga young people. Ipakita nato nila nga nindot yun ning mosunod ta sa Ginoo. Diara ang kaning downside anang nisunod kintahay. No? Anang nisunod ba pero naay kintahay. Lisod kayo kinabuhi ninyo. Pero nadunggan sa imong anak nga nisunod ka. Kay manimbagod. Mubasag Bible. Pero wag yun literally nisunod. Ano kasabot mo? Mubisit man. Mubitaw ang ipanggutom. Kay wala na insaktog buhat ang angay ipabuhat. Wala na balance. Kay ang balance ra mga kaigsunan nga pagtrabaho ang kabubuton sa Ginoo. Kaya sobra rasag ka wrong na imong pagka-spiritual ba?
Di ba? Ngayon ka nga, ang atong buhaton, maori gini, sige na tagbasa ba, unya pagkuman, o lakaw ta, di na ta manrabaho, kay nga naman, di na ta mangita di ang panginabuhi, kay ang ginurang buhi na to. Uy, prinsipyo sa Ginoo, kung magtinapulan ka, tulog, niya pagkuman tuon, niya tulog, niya pagkuman sulwining, di sa kapakanon, ay, dapat kamausag ka mananom, kamausag ka mo, mag-ugmad mga igsoon sa pagpanginabuhi. Kay part na mga igsoon sa atong Christianity. Kani kamauta manikay sikay ba? Dahil pa nakasabot mo? Kay dili na pwede nga kanang palitan ikaw na may kasagaran na may mga church nga na staff, visiting staff, ingon ana. Yeah, visiting staff ka. Ang imuhara is visit o niya pagkahuman kaon niya tulog visit. Di na na ka maglimpyo ang imong kwarter? Uy, paminaw. Ma-question sa kaanaw eh. So, dili ra ka na, mga kaigsunan nga, gisugop ta sa Ginoo to go and to make disciples. Pero, naamag yun ay mga paaman nga mga responsibility ba? O pa rin na to, natin family. Each family na responsibility. Unsa may responsibility sa mga papa? To feed, to provide na sa need sa imo family. Mapasangin lang ang simbahan. Ganong di ka ka-provide. Unya di man na pwede nimo isang-at dito sa ang obligasyon nimo, isang-at nimo sa simbahan. Wala, pastor, sige ra naman kong visit, pastor. Unya, mao may imo challenge. Sige kong visit niya. Akong anak, muskwila, di na siya ka kuan. Di kaya ta, pastor, may? Unya kung maunay kalakaran sa simbahan mga igsoon, pila ka buk membro? Pila ka buk pastor? Pila ka buk imong anak? Unya nakaibaw to imong kauban nga si pastor nagpa-eskwela kung anak kay kuan ko faithful man ko. Mo ba? Ala, tanan na. May mo tithes. Bisan yan mo tithes, pagkaon man na. Di man na pang tuition. Ay, dahil pa naminaw mo. Oh. So, ikaw, may responsible, na mo pa-eskwela sa imong anak, ayaw isang at ngadto sa simbahan. Di ba? Oh, pwede pag mo na imong mabuhat, nahimo kang faithful, i-bless ka sa Ginoo, mahimo pa na imong ministry, kaya naamong kay mga estudyante nga, kana bang walay kuan ba? Walay capacity. Pero mga parents dili luwas ingon ana. Oh, so mahimo pa nimong ministry. Nakasabot ta igsoon. Nung ka nga pabugatan nimo ang simbahan kay faithful ka. Uy, kung faithful ka, di ka bugat. Dapat di ka bugat. So, kung imo paglaom naa sa Ginoo, tiadto ka sa Ginoo mga kaigsunan magsalig. Ayaw ka ng kuana, ayaw ka ng gamita ba ang opportunity nga kanang si pastor may atong kuanon ani uy kay nangalagad gud ta. Asa man na sa Bible nga si pastor mo'y bahala nimo kay nangalagad ka. Si pastor mo'y bahala sa imong mga anak kay nangalagad ka. Sa diyang naminyo na ka na kay responsibilidad. Mga mahan, naa kay responsibilidad. So may ka nga mo na pastor, kanang kuan, kanang visitation, soul winning, secondary na lang na, kay naa man ko'y responsibilidad. Uy, mo ginagingong balance. Kung magtuon ka sa Bible, tudluan ka sa Ginoo sa balance. Puros rasag ka panginabuhi. Wala na kay tuman sa gisugo sa Ginoo nimo to go and to make disciples. So man niya pag-bless nimo mga kaigsunan kung unbalance na ang imong kinabuhi. Di ba? Spiritual life nimo o physical life nimo dapat balanse na. Dili pwede nga na kay pasagdan either side sa imong kinabuhi. So dili nimo pwede nga disregard nimo imong spiritual responsibility. Ginoo biyay gahatag ana. Neither sa imuhang kuan sa physical responsibility nimo Ginoo siya nagsugo nimo nga kinahanglan imo gyud ang i-provide
ang need sa imong family. So how can you make the balance? No, without learning. I-learn mga igsoon. Kung imo nang tun-an ang Bible, tanan nga gigamit sa Ginoo og nagsunod sa Ginoo, di jud ka kakita nila nga nahikahos ang ilang mga anak. Kanindot sa Psalms, samtang naglingkod ka sa round table mga igsoon, ang imong mga anak, mura silag mga olive tree. O ikaw anak, dili sila murag mga batilis. Arang-arang na lang batilis, no? Pero masubrahan sa tagkaon na ng batilis mga igsoon, magkalibanga ang punta. Olive tree. Nindot kaayo ang atong mga anak. Dili kay naay olive tree, unya pagkahuman naay sana nga nang Angemelina. Huyang kaayo. No? Naapoy kapayason, no, kapayas, naisaging. O di oy, uniform gyud sila. Like olive trees. Praise the Lord, mga igsoon. Mo na resulta kung kita mga parents magsunod ta sa Ginoo. So mo na ato ang gidawat nga tudlo sa Ginoo. Learn from the fathers. I hope nga ato ning i-apply mga igsoon. Teach the generation. No, unsay tuy una. Listen and learn from the past. Then teach the next generation. Kung wala kay gi-listen and learn, wala kay ika-teach. Then set your hope in God. Very important mga kaigsunan. Ayaw ibutang imong pagsalig sa tao, sa object, but put your hope in the Creator. Put your hope in God who knows everything. Let's bow our head. Let's close our eyes. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another lesson to keep, but not to keep only, but to apply sa among pagkinabuhi, Lord. Mahimo yun siyang experience namo. Salamat kay Lord sa mga prayer request usab nga among nag-gather, and I pray that you will bless each and every one, O Lord, with wisdom sa paghatod sa mga prayer request nga nimo, Lord. And I pray that you will unite our faith this morning, and all the glory and the honor of this victory, O God, we give it back to you in Jesus' name. Amen.